Biro ko lagi si Miss Des, tsaka si Direk. Kailan tayo magkapalawan? Kailan tayo magkapalawan? Nung Ironheart pa lang. Ito, binigay nila. Opening namin, Palawan. El Nido pa. Like, one of the most beautiful locations in the Philippines. Makipapakita natin sa audience natin. Mga Filipinos all over the world, di ba? Makikita nila yung kagandahan ng El Nido, and at the same time, ma-action yung mga eksena namin doon. So may mga speedboat chase kami doon, may mga underwater shots kami. So yun yung mga naisip ko. Actually marami pa akong naisip na iba, pero minsan tinatawanan nila kasi medyo Out of the world. magastos yung naiisip ko. Sobrang gastos. Pero George, hindi mo naisip maging director? Naisip ko rin naman maging director, pero naisip ko lang, sa ngayon parang mas maganda siguro makapag-collaborate muna ako sa director. Kasi mahirap maging director and then ma-acting ka pa, artist at the same time. I feel like you can be an expert in one thing, di ba? And maraming magagaling na director na expertise na nila yan. Makikipag-collaborate ka na lang sa kanila, jamming ka na lang sa kanila creatively. Sir, can you share yung mga, hindi kasi ako familiar sa mga martial arts. Like, ano yung mga, like judo, yung mga pinag-aralan mo, or yung mga Kali. belt mo, yung mga ganun. Dami. When I was young, I was training karate, aikido, jiu-jitsu, muay thai. Itong later years, mas nag-concentrate ako sa muay thai, jiu-jitsu, tsaka boxing. Yun yung parang naging consistent ko na training. Alam mo yun, aside from I'm learning the skills, it's a very humbling experience when you're learning martial arts. Kasi you can never be a master, you're always a student. Diba? It's a humbling experience na you're always learning something about yourself. You're learning from your coaches, learning from teammates. And for me, aside from the workout, and the mental toughness na nakukuha ko din sa training, it's also a very humbling experience for me learning all those martial arts. But it's a passion of mine, long time passion ko na yan. So yun yung isa sa mga consistent sa buhay ko, yung training ko na yan. And at one point in my life, yun nga, nung na-obsess ako with soldiers and tactical stuff, I started learning naman about guns. Ang pananaw ko dyan is, learning about guns is actually the modern martial art. Kasi it takes a lot of discipline to handle a gun, to know about a gun. Since, parang it's a different discipline. It's a different discipline. So, naging obsessed din ako dun. For a while, I started even competing sa mga gun competition secretly. Naka-mask ako tsaka hat and Oo, hindi ako nagpapakilala. Ha? After the pandemic, sumali ako sa ilang tournaments pero ako eh. Hindi nila Naka-display. na-recognize. May mga naka-recognize pa rin sa akin. Nananalo ka. Nag-third naman ako. Tapos yung, di ba, motorcycle. Sa incognito ka pala nun. Incognito na ako nun. Tapos di ba pag nagmumotor ka rin, sabi niya. Ha? Di ba nagmumotor ka rin? Oo. Incognito ka rin. Incognito rin ako doon. Sa camping, incognito rin. So talagang, yun ang trip ko. Yun ang trip ko talaga eh. So yun. Parang nagtugma-tugma lang to create Kaya this nung show. bumalik sa drama or rom-com, Hilig. Actually si Raymond, yan ang gusto for me. To simplify daw. Bumalik daw ako sa rom-com, mas madali. Sa pelikula sinasabi niya. Well, marami rin akong ginawang rom-com. Marami rin akong pelikulang ginawang rom-com. So we'll see. Something na pwede ko pa rin gawin. Something na masaya, magaan, Positive. enjoy, di ba? yung rom-com, ang may Ha? action, yung rom-com. Sinong partner? Sino gusto nyo? Sino ba? Si Angel, sana. Sana nga bumalik si Angel. Union movie. Wala kayong communication.
Konti. Ah. But matagal na kami hindi nagkita. At least ito. Through Neil. At through Oo, through Neil. Hindi direkta. Oo. So, kamusta na siya? Jack Bauer. So, kamusta na siya? Jack Bauer. Jack Bauer. Jack Bauer. Ngayon, named after Pinoy. Very Pinoy. Jose Bonifacio. So, sa Jari na. Oo, sila Kasi dyan. maisip mo talaga si Rizal. Oh, James Oo. Bond. Si Andres Bonifacio. Oo. Teka muna, si mga partner.